Punta muna tayo sa balita sa labas ng bansa. Nakarating na sa Gaza ang nasa 10 toneladang ayudang ibinigay ng United Kingdom sa mga Palestinong naiipit sa patuloy na digmaan ng Hamas at Israeli forces. Gamit ang A400M aircraft ng Jordan, ibinagsak ang toneladang food supplies sa iba't ibang bahagi ng Gaza. Kabilang sa karga ng ayuda ay ang harina, bigas, tubig at maraming iba pa. Una nang sinabi ng British Foreign Ministry na nasa 2,000 tonelada ng humanitarian assistance ang inabot ng UK government sa Gaza Strip. Hindi bababa sa 147 ang hinihinalang may koneksyon sa Islamic State ang inaresto po ng mga otoridad sa kabilayan ng malawakang operasyon ng Turkiye. Isinagawa ang magkakahiwalay na operasyon sa 30 probinsya. Pinaniniwalaan din kasing aktibo pa rin ang nahuling mga individual sa teroristang grupo. Bukod pa riyan, kabilang din kasi sila sa nagpopondo sa terrorist attack ng ISIS. Wala pang inilalabas po na pahayag ang ISIS sa naturang mga pag-aresto. Kanya-kanyang hakot ng mga mamimili ng sibuyas sa South Korea bunsod ng nararanasang pagsipa ng inflation. Ayon sa ulat, patuloy pa kasing tumataas ang presyo ng mga bilihin doon bunsod ng pinangangambahang kakulangan sa supply ng agricultural products. Bukod dyan, posible ring taasan ng South Korean government ang subsidiya sa mga nasabing produkto. Nagpatutsyada naman ang ilang miyembro ng oposisyon sa pagiging ilag ni South Korean President Yoon Suk Yeol. Una nang naramdaman ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin noong buwan ng Pebrero. Nagbabala ang siyentista sa Japan bunsod po ng pagtaas ng strep throat cases sa kanilang lugar. Sa datos po ng Japanese expert, tumaas ng 3 beses ang naitalang kaso ng sakit kung ikukumpara nung nakaraang taon. Ayon sa ulat, sakaling tamaan po ng Streptococcus bacteria, posibleng 30% ang tsansa nitong mamatay. Nagsimulang sumipa ang kaso ng strep throat matapos magdesisyong kanselahin ng North Korea ang nakatakdang football match nito sa Japan noong nakaraang linggo. Tiniyak naman ng mga otoridad na hindi kaparehas ito ng sakit na pneumonia o ng COVID-19. Samantala, isa nang narecover na bangkay habang 6 na iba pang patuloy na hinahanap matapos ang pagbangga po ng container vessel sa isang tulay sa Baltimore sa Amerika. Sa tindi ng pagbangga ng vessel ay nabuwal ang Francis Scott Key Bridge kahapon ng madaling araw. Nagdeklara naman ng state of emergency si Maryland Governor Wes Moore sa nangyaring trahedya. Suportado naman ni US President Joe Biden ang isinasagawang rescue efforts ng mga biktimang patuloy pa ring hinahanap sa ngayon. Patuloy namang inaalam ng mga otoridad ang naging sanhi ng nangyaring aksidente. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.